Ang Amazon Rainforest ang siyang itinuturing na pinakamalaking kagubatan sa buong planetang Earth. Ito ay sumasaklaw sa 9 na bansa sa South America at 60% dito ay sakop ng bansang Brazil. Ngunit bukod sa taglay nitong kagandahan, ay tahanan din ito ng mga pinakadelikadong nilalang sa mundo. Kaya sa videong ito ay ating aalamin ang 10 pinakadelikadong hayop sa Amazon Rainforest. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Amazon Giant Leech. Ang Amazon Giant Leech ay nadiskubre noong taong 2007 matapos itong pumasok sa ilong ng isang batang babae sa bansang Peru. Nabigla ang mga doktor sa pambihirang laki ng linta matapos itong matanggal sa loob ng ilong ng bata at nahirapang matukoy kung anong species ito. Ang nasabing species ay ipinadala sa American Museum of Natural History at dito ay napag-alamang isa itong klase ng giant leech na pinangalanang Tyranobdella rex, hawig sa pangalan ng bayolenteng dinosaur na T-Rex. Ito ay may average size na 3 inches at maaaring lumaki ng mahigit pa. Kung ikaw ay gaya kong takot sa linta, ay paniguradong lalaki din ang takot mo kapag kinapitan ka at sinipsip ng Amazon Giant Leech ang iyong dugo. Number 9. Amazon Giant Centipede. Kung ikaw ay mayroong phobia sa mga insektong madaming kamay, ay marahil gugustuhin mo na lang tumakbo at magtago kapag nakita mo ang Amazon Giant Centipede. Dahil ito ang siyang pinakamalaking centipede sa buong mundo, na kayang humaba hanggang 12 inches at mahigit pa. Bukod sa pangalan nitong centipede na nangangahulugang 100 legs, sa katunayan, ito ay mayroon lamang 46 pairs of legs. Ang Amazon Giant Centipede ay karaniwang naninirahan sa mga moist places sa ilalim ng mga dahon o mga bato. Hindi gaya ng ordinaryong centipede, kaya nitong mag-hunt ng mga lizards, frogs at kahit mga maliliit na ibon kagaya ng mga paniki sa loob ng mga kuweba. Noong 2014 ay isang 4 na taong bata sa Venezuela ang binawian ng buhay matapos makagat ng Amazon Giant Centipede dahil sa taglay nitong venom. Number 8. Green Anaconda. Hindi lang sa mga pelikula mayroong dambuhalang ahas. Dahil sa katunayan, ito ay totoo at makikita lamang sa kagubatan ng Amazon. Ang giant green anaconda ang pangalawa sa reticulated python sa pinakadambuhalang ahas na nabubuhay sa ating planeta sa kasalukuyan. Ang isang green anaconda ay kayang lumaki sa habang 15 feet hanggang 30 feet, katumbas ng haba ng isang pampasaherong bus. Ito ay lubhang delikado kapag natsyempohan mong gutom. Kaya nitong patumbahin ang isang baka at kahit na ang isang mabangis na buhaya sa pamamagitan ng pagpulupot dito ng mahigpit hanggang sa mabali ang buto ng kanyang prey, saka ito isusubo ng buo. Number 7. Poison Dart Frog. Kung ang ibang palaka ay ginagawa pang ang pagkain ng iba sa atin, mas gugustuhin mong wag na lang pakialaman at tumakbo ng mabilis pag nakakita ka ng poison dart frog. Ang palakang ito ay mayroong iba't iba at matingkad na kulay. Ito ay warning o indikasyon na ito ay nakakamatay. Ang makulay nitong balat ay nagsisikrit ng poisonous alkaloid na tinatawag na batrachotoxin. Sa tindi ng poison na ito, ay kaya nitong pumatay ng 10 full-grown adults. Gayunpaman, ilang tribo sa kagubatan ng Colombia ang gumagamit ng lason ng poison dart frogs sa tip ng kanilang mga pana upang magamit sa hunting. Ilan sa epekto ng lason na ito ay muscle paralysis at hirap sa paghinga
kung kaya't ang sinumang matamaan nito ay mahihirapang makagalaw. Number 6. Sawfish. Mula sa pangalan nito, ang isdang ito ay mistulang isang buhay na chainsaw o lagari. Kung pagmamasdan, ito ay mayroong katawan na hawig sa isang pating at ulo na medyo flat na parang sa isang stingray, kung kaya't kilala din ito sa tawag na carpenter shark. Ito ay isa sa pinakamalaking klase ng isda dahil umaabot ang laki nila hanggang 25 feet. Ang matutulis nitong hilera ng ngipin na parang isang lagari ay gawa sa makapal na cartilage na kanilang ginagamit para protektahan ang kanilang sarili at para manghuli ng kanilang prey. Kanila itong winawasiwas para makadagit ng ibang isda o di kaya ay para hindi makagalaw ang kanilang biktima. Subalit ang species ng isdang ito ay itinuturing ng endangered sa paglipas ng panahon. Number 5. Bull shark. Sinong nagsabing sa dagat lang mayroong pating? Ang Amazon bull shark ay isang klase ng predator shark na kayang manirahan sa tubig alat at sa tubig tabang kagaya sa Amazon River. Ito ay dahil sa kanilang specialized na kidney na kayang mag-adapt sa salinity ng tubig. Mas malaki ang mga babaeng bull shark na umaabot sa 8 feet, samantalang ang mga lalaking bull shark naman ay nasa 7 feet lamang ang inilalaki. Gayunpaman, dahil aggressive ang pating na ito, hindi ito natatakot na umatake ng ibang creature na mas malaki pa sa size nito, kagaya ng dolphins at kahit na tao. Ayon sa mga biologist, ang bite force ng bull shark ay nasa 1,350 psi o pounds per square inch. Mas malakas pa kumpara sa kagat ng isang great white shark, kung kaya't kaya nitong durugin ang buto ng isang tao na kanyang mabibiktima. Number 4. Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider ay mula sa genus Phoneotria, which means murderess in Greek. Ito lang naman ang dating may hawak ng Guinness World Record bilang most venomous spider on Earth bago ang discovery ng Sydney funnel web spider. Ang Brazilian Wandering Spider ay karaniwang nakatira sa masukal na gubat ng Amazon at isang maituturing na nocturnal hunter. Ibig sabihin, ito ay active sa gabi at tulog sa umaga. Mula sa pangalan nitong wandering spider, ito ay naninirahan sa mga butas ng lupa o puno at hindi ito gumagawa ng sapot para makahuli ng prey. Bagkus ay kanya itong sinusunggaban at pinapatay gamit ang kamandag nitong taglay. Ang kagat nito ay may taglay na neurotoxin at ang sinumang taong makagat nito ay makakaranas ng abnormal blood pressure, pamamaga sa parteng nakagat, pagkahilo, convulsion, at maaaring maging malubhang mapanganib para sa mga bata. Ang gagambang ito ay mayroong katawan na umaabot sa 2 inches at mga paa na may habang 7 inches. Ideal para sa paghahunt ng prey kagaya ng daga, palaka, at iba pang insekto sa kagubatan ng Amazon. Number 3. Red-bellied piranha. Napanood naman na siguro natin ang ilan sa mga pelikula tungkol sa piranha. Sa toong buhay ay malayong ganito ang kanilang itsura. Sa katunayan, mas maamo silang tignan kumpara sa ating napapanood sa mga pelikula. Ang red-bellied piranha na makikita sa katubigan ng Amazon ay siyang itinuturing na pinaka-aggressive at dangerous species ng piranha. Maaari silang lumaki sa habang 20 inches at distinct sa kanila ay ang pagkakaroon ng mapulang belly kapag sila ay adult na. Kadalasan silang nag-hunt bilang isang grupo at kasama sa kanilang pagkain ang maliliit na snails, isda, at minsan kapag sila ay nagutom ng malala ay umaatake din sila ng mas malalaking hayop at kahit na tao. Ngunit ito ay bihira o rare lamang mangyari.
Number 2. Black Cayman. Madami man silang pagkakatulad ng isang alligator dahil mula sila sa Alligatoridae family. Ang Black Cayman ay distinct sapagkat sila ay naninirahan sa mga maiinit na freshwater basin ng Central at South America, partikular na sa Amazon River. Kapansin-pansin din sa kanila ang kanilang maitim na kulay na naaangkop sa kanilang pagkakamouflage sa ilalim ng ilog para hindi sila mahalata ng kanilang biktima. Lumalaki sila hanggang 16 feet at maaaring magtimbang ng 453 kilograms. Kasama sa kanilang pagkain ay isda, ibang mga hayop, kahit minsan ay kanilang kauri na isang form ng cannibalism. Number 1. Electric eel. Ang electric eel ay isa sa pinakadelikadong hayop na makikita sa kagubatan ng Amazon. Ito ay bukod tangi sapagkat kaya nitong mag-generate ng malakas na boltahe ng kuryente na umaabot hanggang 860 volts. Ito ay kayang pumatay ng isang Black Cayman kung magtangkaman itong kainin ang electric eel. Dahil sa pambihira nilang kakayahan, wala silang gaanong predators at sila din ay mayroong mahabang lifespan na umaabot hanggang 20 to 30 years. Kagaya ng catfish o hito, ang electric eel ay naninirahan sa mga maitim at maputik na katubigan. Sila din ay mayroong mahinang paningin at gumagamit lamang ng electrical pulses para malocate at makapag-explore ng kanilang paligid. Mapanganib ito lalo sa mga lumalangoy dahil ang kanilang kuryente ay maaaring makapag-cause ng paralysis o di naman ay kamatayan. Sa lahat ng hayop sa Amazon na naitampok sa videong ito, ano sa tingin mo ang pinaka nakakatakot at kakaiba sa lahat? Pag-usapan natin yan sa comment section. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.